Alright, once again, nandito na naman tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang topic natin ngayon ay kaugnay pa rin sa naging mga topic natin nung nakaraang mga linggo. Ang tema natin na dinidiscuss ko, tinuturo ko sa inyo ngayon ay Knowing God More. Gusto nating makilala ang Diyos na tinatawagan natin. No, maraming mga tao na ang pagkakilala sa Diyos ay yung nasa itaas. Ayan. So, gusto nating makilala siya. Kasi kung ikaw ay merong friend, anong ginagawa mo sa friend mo? Gusto mo bang makilala o hindi? So, makilala. Kung ikaw ay may tatay, gusto mo bang kilala ang tatay mo o hindi mo kilala? Yes. Ganon din ang ating tatay sa langit, sa itaas. Gusto natin siyang makilala. Gusto nating malaman ang kanyang kalooban sapagkat nasa pagsunod sa kanyang kalooban natin, matutupad ang ating pagiging tunay na Kristiyano. So, una, ang teaching na ito ay foundational. Ibig sabihin sa lahat ng magiging future na maririnig yung mensahe tungkol sa Panginoon, itong tinuturo na ito, itong katuruan na ito, ay pundasyon. No? Dito kayo titindig sa inyong pagkakilala sa Diyos. So, ang topic natin ngayon ay the name of God. Alright, last week, topic natin, who is the Father? Okay? So, maraming pangalan ng Diyos, na-discuss natin yan last week. Pero bakit name of God? Everybody say name. Name. Hindi siya names. Name. Isang pangalan lang ang tinutukoy among so many names. Okay? Last week, nakilala natin kung sino si Father na laging pinabanggit ni Jesus. Okay? So ngayon, mas bibigyan pa natin lalo ng diin ito. Kasi last week, nagkaroon na compromise yung ating PowerPoint presentation. Kaya sa ating live, ay medyo hindi nila nakita yung mga illustrative pictographs o mga picturesque presentation ng aking pinapaliwanag. Ngayon, 70% ng aking ipapaliwanag ay galing sa aking tinuro last week. So yung mga wala rito, fresh sa inyo, yung mga sa inyo, yung mga nandito nung last week, ay refresher ito sa maraming bagay na binanggit ko last week. So 70% of what I already preached last week ay uulitin ko ngayon. Magbibigay ito ng more emphasis para sa inyo. Okay? Handa na ba kayo? Yes. Alright. So simulan natin dito. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 9, in this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Last week, binigyan ko ng diin yung hallowed be. Pero hindi ko nabibigyan ng diin yan. Ano ibig sabihin ng hallowed be? Dapat i-empty mo ang pangalan niya. Huwag mong samahan ng kung ano-ano. No images, walang hollow. Pag sinabing hollow, empty. No, hayaan mo lang siya dyan. Ganun lang siya. No? When you pray, walang images, wala kang kung ano-anong ilalagay dyan, basta Father lang. Father in heaven. Hallowed be your name. Now, bibigyan ko ng diin ngayon ay yung name. No, bakit name? No, sinabi pa ni Jesus sa sumunod na verse, sumunod na same book, Matthew 28 verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name. Ito na naman kami. Name na naman, walang S, pero tatlo yung binanggit niya. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sabi natin, ayon sa English grammar, kapag nag-anda-anda, no, in the name of the Father and the, ibig sabihin magkahiwalay na body yon, magkahiwalay na being, magkahiwalay na nouns, individual, yung, ibig sabihin plural, may plurality. Pero bakit name walang S? Dapat in the names of the Father, no? Dapat, pero ang sabi diyan, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Before we continue, let's pray. Lord, maraming salamat sapagkat ikaw ang maghahayag at magtuturo sa bawat isa sa amin. Ang iyong karunungan ang siya naming
inaasam sa oras na ito. Ama, mahayag ka, mangusap ka, yung banal na Espiritu, ang siyang pumagitna sa amin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Sa Old Testament po, sangkaterba ang pangalan ng Diyos. Alam natin yan, last week diniscuss natin to, pero kapansin-pansin sa New Testament, wala ni isang name ng Diyos sa Old Testament ang nabanggit sa New Testament. Napansin niyo yun? Now, kailangan alam niyo to kasi foundational to sa pag-aaral niyo ng Biblia para masigit yung maintindihan ang inyong meditation, mga personal studies niyo sa Word of God. So, backgrounder ito. So, ayan. So, maraming pangalan. Una, kay Moises. Or kay Adan muna. Kay Adan, sorry. Nagpakilala si God kay Adan. Kay Adam, anong pakilala niya? Anong pangalan? Elohim. Ang pronunciation niyan, Elohim. Elohim. Ang ibig sabihin lang ng Elohim ay God. No? Diyan din galing yung salitang Allah. Ha? Diyan nila kinuha yon. Dahil sa salitang word na El. El kasi E-L is God. Alright? So, Elohim, galing ito Hebrew word, it's the plural noun for God. It's the plural form for the word God in English. Ang singular form niyan ay Eloah. Everybody say Eloah. Hello. Pero ang ginamit ng Genesis chapter 1 na pangalan ng God ay Elohim, which is plural form. Bakit ganon? According to theologians, mga nag-aral, in the Hebrew language daw, singular is one. Ganon din sa English, one. Pagka plural na, dalawa lang naman sa English eh. Singular, pag dalawa na, plural na, two onwards. Pero sa Hebrew language, hindi pa plural ang dalawa. Dual pa lang. Kailan nagiging plural? Kapag tumatlo na. So, ang plural form ng Elohim ay tatlo. 3 in 1. Ayan. So, para mas maintindihan natin, basahin natin, pakibasa ang Genesis 1, verse 1, verse 26 to 27. Ready? Begin. In the beginning, God made the God image. Then has made human beings in our image to be like us. Yan. Pansinin nyo itong mga terms, ha? Hinighlight ko yung mga important words na gusto kong bigyan ng emphasis. Ang ibig sabihin, ang term na ginamit, Elohim, ay plural form, singular, pero plural ang thought niya. Ang sabi diyan, then Elohim said, let us, plural yung us. Hindi dual, plural. So tatlo sila. Actually, dito nang galing yung ideya ng Trinity. No? Let us make human beings in our, plural pa rin. Tapos biglang kasunod na word is image, singular na. Dapat, kung plural, in our images. No? Pero in our image, ibig sabihin, 3 in 1. Iisa lang ang Diyos, tatlo ang being, tatlo ang personality. Now, ito'y hiwa-hiwalay. Sabi nila, isa lang. Kaya, hindi pwedeng gamitin yung example na pag nagpapaliwanag ka ng deity of God, ay yung katulad ng tao, may body, may soul, may spirit. Hindi po yun po pwede. Kasi, si Father, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit ay hiwa-hiwalay. Ang body, soul, saka spirit ng tao hindi hiwa-hiwalay. One human being with 3 composition tayo. Si God, one God in 3 individual beings. They call it 3 individual persons. 3 distinct persons. Yun ang mystery. Ganun ka-unique si God. Si God lang ang meron ganon. Us, pero image. Hindi niya sinabing images. To be like us.
Okay? So, pakibasa ang susunod. Ready, go. So God gave human beings in His own image. He created them. Male and female, He created them. Eto na, nabago na. Ha? Sabi dito kanina, sabi diyan, as our image. Let us, and then our image. Ngayon, iniba na niya. His na, naging singular na talaga. His own image. Talagang isa na lang. So doon mo makikita, welcome, sige pa, upuin niyo si Arnel. Okay, so doon nyo makikita na ang Diyos ay three persons in one. Kaya three in one, three beings in one. In His own image. Tapos ang sabi niya dyan, He created them, male and female, He created them. So, He na lang, isa na lang ang tinutukoy. Nasusundan natin? So, malinaw na ang Diyos ay 3 in 1. May ibang explanation yan. May mas elaboration pala sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3. Okay? Na si God, He created everything, pero nung nagsabi siya, yung anak yung Word, tas yung Holy Spirit gumalaw doon sa creation. So, nandoon silang tatlo. So, tuloy natin. After 2,000 years, ilang years? From Adam to Abraham, ilang years? 2,000 years po yun ang pagitan. Makalipas ang 2,000 taon, nagpakilala na naman ang Diyos na si Elohim ng ibang pangalan. Ang pangalan pinakilala niya ay El Shaddai, which means God Almighty. Pakibasa ang Genesis chapter 17 verse 1. Ready, go. The Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully. Ayan, ang pangalan pa ni Abraham dito ay Abram. Okay? Tapos, dito na siya nag-introduce. Nung tinawag na talaga siya ng Panginoon, pinalitan niya na ang pangalan ni Abram ng Abraham. Mahilig si Lord magpalit ng pangalan. Si Peter, pinalitan din niya ang pangalan. Anong original na pangalan ni Peter? Simon. Nung tinawag niya si Simon, at nangusap na si God sa kanya, pinalitan niya ang pangalan. Ginawa niya Peter. Si Paul, ganun din. Mahilig siya magpalit ng pangalan. Bibinyagan kanya ng bagong pangalan. Pati sarili niya, binibigyan niya ng bagong pangalan pag nagpapakilala siya. Pag meron siyang gagawin. Si Paul, anong original na pangalan? Saul, si Saul. Pinalitan ng pangalan niya. Okay? Ganun po yun. Now, basahin natin, Genesis 35. Dito na nagpakilala ng gusto si God kay Abram, at pinalitan niya sa mga susunod na verses yung kanyang pangalan. Basahin natin 35:11. Ready, go. Then God said, I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become a great nation, even many nations. Change the mirror of the sentence. Yan. El Shaddai, God Almighty. Okay? Sa mga nanonood sa atin ng live, pwede nyo pong isend yung mga link nito sa mga friends nyo para sila man din ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos according to the Bible. Okay? So yan. Next, kanino siya nagpakilala? Ilang years yon? 2,000 years sa pagitan. 400 years later. Between Abraham and Moses, nasa Egypt ang Israel noon, 400 years sila doon na naging nanirahan sa Egypt at dumami sila. 400 years later, God raised Moses at nagpakilala na naman siya ng ibang pangalan na naman. Anong pangalan na ulit? Yahweh. Pero yung pangalang Yahweh na yan ay hindi kayang bigkasin ng kahit anong labi. Mamamali ka. Kasi wala po siyang vowels.
Ang tawag diyan ay tetragrammaton. Okay? Na ang ibig sabihin niyan ay the Lord. Pakibasa ang Exodus 3:13 to 14. Ready, go. And Moses said, if I go to the people of Israel, tell them, the God of their ancestors has sent to me. They will ask me, where is his name? Tuloy po. What should I tell them? God replied, says, I am who I am. Send me some people of Israel. We have been sent me to you. I am has sent me to you. Ito na pangalan niya. Si I am na siya. Bakit I am? Sa Tagalog, ko ay ako. Nakarinig na ba kayo ng ganong pangalan? Ako. Anong pangalan niya? Ko ay ako. Bakit ganon? Kasi hindi ma-pronounce ng mga tao ang pangalang ito. Kaya takot silang i-pronounce ang pangalang ito dahil wala kasing vowels ito. Puro consonant letters lang. Okay? Mamaya papakita natin to. Nakita niyo na to ng iba sa last week. Say this to the people of Israel, I am has sent you. Now, clarify ito ngayon ni God. Pakibasa ang susunod na verse. Ready, go. God also says, say this is Yahweh, the God of your ancestors, the God who gave, the God who is, and the God to you. This is my first name. I am with Yun na. Nagpakilala na siya. Yung I am, inilabas niya na ang totoong mga letra kung ano-ano talaga yung I am na yon. Nung una, kumbaga, hindi pa binigay ni God, I am lang muna. Pero mas klaro, no, awkward kasi yung ipakilala yung I am lang eh. At saka I am what I am that I am, no, sa ibang mga version. Kaya ito sinabi niya na, Yahweh, the God of ancestors. Now, ito ay English translation, ito New Living Translation. Sa original Hebrew Bible, yung Yahweh na yan ay walang mga vowels. Ayan. This is my eternal name, my name to remember for all generations. Now, ang sabi sa Exodus 6 verse 2 to 3, and God said to Moses, I am Yahweh, the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai, God Almighty, but I did not reveal my name, Yahweh, to them. Nireveal niya lang yan after ilang years? 400 years nung dumating si Moises. The name I am signifies God's eternal self-existent nature. No? Ako ito. No? Hindi mo ako maiintindihan sapagkat ako'y eternal, ikaw ay temporal. So, it tells of his unchanging and steadfast character, emphasizing that he is the one true God who has always existed and will always exist. God's name, I am, reflects his sovereignty, authority, and faithfulness. Bukod po dyan, ang pangalang I am ay nangangahulugang siya ang Diyos na malapit sa tao. No? He's not a distant, far away God, gaya ng mga Diyos-Diyosan, ng mga pagano, na di nila kilala kung sino ang Diyos nila. Alam niyo bang tayong Pilipino pagano tayo? Naniniwala tayo sa mga anito. Naniniwala tayo nung araw sa mga bahaghari, yung mga gano'n, ano, Diyos natin, mga puno. Sinasamba natin yan. Marami tayong Diyos. Alam niyo ba yon? No, mga pagano tayo bago dumating sila Magellan. Okay? Marami tayong Diyos. Hindi natin kilala kung sino ang Diyos. Si I am o si Yahweh, kilala ng mga Ebreyo. Sapagkat nakasama nila siya through their journey from Egypt to the promised land. No? At pinatotohanan niya ng mga dalubhasang historians magpahanggang ngayon. Nakatatak pa rin sa history ang mga himalang ginawa ni Yahweh sa bansang Israel nung una sa pamamagitan ni Propeta Moises. No? At ngayon, na high-tech na ang sistema ng technology ngayon, ng panahon ngayon, unti-unti nang naglalabasan ang mga patunay na totoo ang mga naganap na ito sa lumang tipan. Nung Red Sea crossing,
no, yung panahon ni na Pharaoh, no, yung mga himalang ginawa ng Diyos sa Israel, doon mo makikita na ang God, si Yahweh, si I am, ay malapit sa tao. Lahat ng ibang Diyos na pinaniniwalaan ng mga pagano, ng mga hindi Kristiyano, no, ay wala silang historical evidence na maipakita na ang Diyos na tinatawag nila, no, ay historically and scientifically proven na nag-manifest sa kanila. Ang kanilang sinasabi lang parati ay vision, dreams, pero ito nangyari talaga. Yahweh is the only God na malapit sa tao. Yun ang ibig sabihin ng I am. Amen ba? Ganun kaganda ito. Now, paliwanag natin ito. Ang ibig sabihin ng salitang I am is eternal God, unchanging, no? At yan ay synonymous doon sa kanyang pangalang Yahweh, which means Lord, no? Sa Lumang Tipan kasi ang ginamit na word na lang ay Lord. Kasi tetragrammaton niya kasi. Ang ibig sabihin ng tetragrammaton, puro vowels, puro consonant letters, walang vowels, hindi kayang bigkasin ng mga labi. Mamamamali ka. Pero takot silang bigkasin kasi sabi ni God sa batas niya, sa 10 utos, sa at 3 utos sa ata ito, ang sabi niya, do not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong basta-basta bigkasin ang pangalang yan. Kaya pinalitan na lang nila ng Lord. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, Old Testament, Lord, capital O-L-O-R-D. Yan. Okay? Now, ano natin? Himay-himayin natin yung Yahweh na yan. Okay? Yan ang original na tetragrammaton YHWH. Yan. Okay? So, yan po ang inscription o panulat nila pag nagle-lettering sila. So nagsusulat sila sa kanilang sa mga dingding, sa mga bato, at gumagawa sila ng mga murals, ganyan ang lettering nila. Pero kapag ang ibig sabihin po niyan ay Yod Hey Waw Hey. Pakibigkas nga po. Yod Hey Waw Hey. Yan ang pronunciation yan. Bawat letra, letter Yod, letter Hey, letter Waw, at saka letter Hey. Ang basa niyan mula kanan, pabalik. Balik. Ganon sila magsulat. Papuntang baliktad, pabaliktad. At kung ito ang line ng papel, nagsisimula sila sa guhit pababa. Tayo, kung ito ang line ng papel, nagsisimula tayo sa taas, papunta sa guhit. Kaya madalas lumalagpas ang sulat natin, lalo mga bata. Sila, pantay-pantay ang sulat nila kasi lahat ng sulat nila nagsisimula sa guhit ng papel. Mula kanan, papuntang kaliwa. Okay, so ganito itsura niyan. Ayan, kita niyo yung guhit? Ayan, nakabitin yung mga letra sa guhit ng papel. Kaya pantay-pantay sila magsulat. Okay? Mas maganda yung kanilang way of writing. So, asan dyan ang Yod Hey Waw Hey? Eto. Ayan. Okay? So, tuwing nakikita yan ng mga scientifico, eto, binabanggit ang tetragrammaton dito. Okay, so ito na ngayon yan. Yod Hey Waw Hey. Ang pronunciation yan ng mga Ibreyo ay Yahweh. Everybody say Yahuwah. Yahuwah. Ang mga Amerikano at mga English-speaking people, iba sila bumanggit. Hindi nila mabanggit-banggit yan. Kaya, unti-unti, yan ay naging Yahweh. Ganun na lang. Dinagdagan ng mga vowels para lang ma-pronounce. Pero, sinasabi ng mga dalubhasa, yung salitang Yahuwah, yung salitang Yahweh, ay hindi yan ang pangalan ni God kasi ang pangalan ni God is unpronounceable. So, pag na-pronounce mo, hindi na yan ang tunay na pangalan ni God. Kaya, ang ginawa nila, ng mga nag-translate into English, wag na nating ilagay yung tunay na inscription ng pangalan. Ilagay na lang natin, kagaya ng ginawa ng mga Hebreyo na nilagay nila Lord. The Lord. Kaya Lord in English, Panginoon sa Tagalog. Alright. Now, nung 16th century, 400 years ago, pahingi po ako ng kape, 400 years ago, tamoy ko kasi. Yan. Yan. 16th century, nadagdagan ng letra ang English language. Alam niyo yung
English alphabet, galing ito saan? Anong language galing? Galing ito sa Latin. Latin yan galing. While hindi uso ang letter J at hindi uso ang letter V, nadagdagan niya noong 16th century. Kaya nung nagkaroon ng letter J at letter V, kaya para mas madaling gamitin, in-apply na nila ito sa salitang Jehovah. Everybody say Jehovah. Pinalitan na nila ng Jehovah. Doon nagsimula ang salitang Jehovah. Now, yung iba-ibang spelling, iba-ibang pronunciation, ang tawag dyan ay transliteration. Yun din yun, nag-iba-iba lang ng letra at pagbigkas over a period of time across the different generation. Pero yan din yung Yod-Hey, Vav-Hey. Yod-Hey, Waw-Hey. Kaya nagkaroon na, kaya yung ibang mga protestante, ang tawag nila Yod-Hey, Vav-Hey. Okay? Na pag translate into English, Jehovah. Pero, dahil alam na natin kung ano yung original, gamitin na lang natin yung pinaka-original. Yod-Hey, Waw-Hey. Okay? Everybody say it again. Yod-Hey, Waw-Hey. Ayan. Sa English writings, ang pagsusulat natin mula kaliwa, papuntang kanan. Kaya yung Yod nagsimula sa kaliwa. Yod-Hey, Waw-Hey. Ayun na nga. Kasi nga, nung maimbento na nga yung letter V at saka letter J, noong 16th century, pinalitan na nila yung W ng V. Kaya naging Jehovah. Yod-Hey, Vav-Hey. Yan yung modern English na Hebrew pronunciation nila. Kaya doon nagkaroon ng mga Bibles na may nakasulat na word na Jehovah, katulad ng mga old King James Version. Minimension na doon si Jehovah. Okay? Pero itong mga bagong mga translation ngayon, inalis na yung word na Jehovah kasi may mga lumalaban na hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. Kaya lang nagkaroon yan ng V, ay naimbento kasi ang letter V at saka letter J noong 17th century. But the original Hebrew word does not have letter V, they don't have letter J. Puro Y lang. Yung lahat ng English word na merong J, katulad ng Jesus, Yeshua yan. Wala silang J. Ang Old Hebrew. Halimbawa, Joshua, Yeshua. Yehoshua ang tawag doon. Wala silang letter J, wala silang letter V. Klaro sa inyo? Okay, sa nagtanong, yan, 16th century yan. So ito na ngayon, Yod-Hey, Waw-Hey ang ating ginagamit dyan. Alright, so ito ngayon yung mga names na ibinansag sa Panginoon, sa Diyos, nung unang panahon. Okay? Una, Elohim. Ang meaning niyan ay God, El Elyon, Elkanah, El Olam, El Shaddai, Yahuwah. Okay? Sa iba, Jehovah. Okay? Pwede naman yon. Okay lang yon. Yahweh, Adon Kalharitz, Yahweh Bara, Yahweh Chereb. Ayan ang mga meaning niya na nasa gitna at ang mga verses nasa bandang kanan. Alright? Ang dami niyan. Yahweh Elohinu, Yahweh Gibor, Mikama. Mahirap bigkasin kasi English speaker tayo, hindi tayo Hebrew speakers. So, tingnan nyo na lang, gawin yung reference para nyo lang makita kung ano yung pangalan ng Panginoon. No? Ito'y ina-attach nila sa mga ginawa ng Panginoon sa kanila, kaya may banggit after the word Yahweh, para matandaanan nila, mapurihan nila ang Panginoon sa ginawa ni Yahweh, ina-attach nila sa kung saan sila nung nangyari sa kanila nung panahon yun. Kaya yung El Shaddai, God will provide, God Almighty. God will provide, God Almighty rather. God will provide, ito yung Jehovah Jireh o Yahweh Jireh. Okay? So, yan. Ang dami niya, no? Ayan. Okay? Now, ito'y sample ko lang. Parang ako. Isa lang naman ang pangalan ko. Edwin Apon. Pero, ang mga kapatid ko, never akong tinawag na Edwin Apon. Tawag nila sa akin ay Kuya.
Sa family ko, tawag nila sa akin ay papi, dada. Okay? Sa work ko, ang tawag nila sa akin ay Daddy Ed. Dati nung nagbi-business kami, ang tawag nila sa akin ay Mr. Apon, mas formal. Nung namasada naman ako dito, tawag nila sa akin ay si D1. Ayan. Ako naman nagpakilala sa kanila na D1. Sa Facebook ko, hindi ako kilalang Edwin Apon, kilala akong Ed Guartico. Middle initial ko yung Guartico, no? So sa YouTube, yan din ang pangalan na pinakilala ko. Ganun lang din, bakit ang daming pangalan? Ni God nung unang panahon. Pero iisa lang ang eternal name ko. Edwin Apon. Amen ba? Ganun lang din si God. Yan, nilagay ko lang to para mas maintindihan nyo. Now, to sum it all up, no? Most English Bibles sa Old Testament, mababasa nyo yung Lord with capital L-O-R-D lahat. Pero yung O-R-D, smaller in size. All caps siya. Ito ay tumutukoy kay Yahweh. No? Tapos, sa New Testament, hindi mo na mababasa yan. Ibig sabihin, Yahweh is never mentioned already in the New Testament except when the writer quotes a verse from the Old Testament. Makikita yan sa book of Hebrews. Nandoon ng Lord na all capital letters. Quotation kasi yon from the Old Testament. Okay? Ang ibig sabihin ng Lord sa New Testament is Adonai. Everybody say Adonai. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay Master. Kaya ang tawag ng mga disciples ni Jesus sa kanilang Master ay Adonai. No, Lord. Pag nakabasa kayo ng Lord sa New Testament, Lord Jesus, Adonai Yeshua. Now, eto na. Nagpakilala na siya, kanino? Kay Mary. Kay Virgin Mary. Now, from the time of Moses to the time of Mary, this is already the New Testament. No? Ilang years? Alam nyo kung ilan? Importante itong mga years para alam niyo yung mga timeline. 1,500 years. Ito yung mga more or less lang ha. 1,500 to 1,600 years. From the time of Abraham to the time of Moses, ilang years? 400 years. Maglalaro sa 400, 450. I-sum up na lang natin, i-round up na lang natin sa 500 years. Pag the time of Moses to Mary, pinanganak na si Jesus, ilang years? 1,500 years. So from Abraham to Moses, from Abraham to Mary, ilang taon? 2,000 years, more or less. Now, pakibasa Matthew 1:21. Ready, begin. For he will save his people. Ang ibig sabihin ng pangalan na ito ay Yeshua. Everybody say Yeshua. In English, Jesus. Ang ibig sabihin niyan ay God is salvation. Take note ha, sa pangalan pa lang, Diyos na mismo si Jesus. Bibigyan ko to ng emphasis kasi maraming mga Kristiyano kuno, sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa video natin, sa ating live, at saka sa mga manonood nito, pwede kayong mag-comment, tungkol dito kung ano ang paniniwala nyo. Pero sa pangalan pa lang ni Jesus, nakakabit na ang pangalan ni Yahweh doon. Ang ibig sabihin ng Yeshua sa salitang Ebreyo ay God is my salvation. Okay? So kung hindi kayo naniniwalang Diyos si Jesus, panoorin nyo ito. Alright? Ang sabi diyan, He will save His people from their sin. Pakibasa Matthew 1:23. Sa lahat ng nanonood online, be ready for this. Matthew 1:23, pakibasa po loudly. Ready, go. Oh. Sa pangalan pa lang ni Jesus. God is with us. Eto na, ipinanganak na ang Diyos. Anak ito ng Diyos. Nang ibig sabihin sa salitang Hebreyo na naman, na ito na naman ay sinonimo sa salitang Yahweh, no?
at Elohim ay Emmanuel. Nakita niyo yung word na EL sa dulo? Yan ay El. That means God. Sa pangalan ni Jesus nakakabit ang salitang God. Alright? Now, sino nagbigay ng pangalan na to? Si Angel Gabriel. Sinabi niya to kay Joseph. Kasi si Joseph, teka, buntis. Paano ba nabuntis itong babaeng to? Pakakasalan ko dapat to eh. Hindi ko na lang pakakasalan to kasi wag na lang para hindi siya mapahiya. Tahimik na lang kami maghihiwalay. Nangusap sa kanya si Angel Gabriel. Angel Gabriel, huwag mong gagawin niya. No, ang isisilang niya ay siyang magliligtas sa inyong lahat. Galing sa Diyos ang pinagbubuntis niyan. Okay? God will, anything that comes from God like this, I got them. Okay? For sure, anak ito ng Diyos. Klarong-klaro na dyan, di ba? So, now, saan galing yan? Anong verse? Saan sa Old Testament kinote yan? Pwede mo bang ibigay sa akin yung verse? Ito na, Isaiah 7:14. Ready? Begin. Pakibasa. Go. All right then, the Lord himself will give you liberty with give the Son, you will get which means it is Magaling din mag-memorize ng verse ang angel, ano? Okay? Isaiah 7:14. So, quote yan sa Old Testament. Klaro po ba? Ito ay Old Testament prophecy ni Propeta Isaiah directly quoted by the angel Gabriel to Joseph. Yan. So, next. Pakinggan nyo to. Alright? Ito ay isang maikling paghimay-himay sa pangalan na Jesus. Are you ready? Hello, my name is Ayelet. Today I will teach you the Hebrew name of Jesus, Yeshua. Say it with me. Yeshua. Yeshua. Yeshua comes from the root yasha, which is also the root for deliverance, rescue, savior, and salvation. Biblical Hebrew names typically reveal the character, attributes, or destiny of a person. The name Yeshua is the short form of Hosea and Yehoshua, which means God is salvation. Yeshua can also be found in the Hebrew word for salvation, Yeshua. In Acts 4:12 it says, "There is Yeshua and no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved." So it is no surprise that our Savior, our Messiah, is called Yeshua, because it is through him that we find Yeshua. Through him we are saved. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alright. So, kita niyo yung mga letter J, wala kasi dati yan, puro letter Y lang yan. So, Yeshua, ang pangalan ni Jesus, Yehoshua, ang pangalan naman ni Yahweh. Okay? At synonymous sa pangalang Joshua. Kaya magandang pangalan yung Joshua, no? Kaya lang, mahirap din magkaroon ng pangalan Hello, kasi my name is parang Ayelet. minura mo Today I will Diyos. Minura niya ang Diyos kasi ang pangalan mo, dala-dala mo ang pangalan ng Diyos. Kaya kung ako, hanggat maaari, hindi ko papangalanan ang pangalan ng Diyos sa mga anak ko. Ano? Huwag niyo pangalanan. Hanggat maaari, huwag niyo pangalanan ang mga anak niyo ng pangalan ng Diyos. Ano? Kasi madadawit ang Diyos sa galit ng mga makasalanan ng mga tao. Amen po ba? Okay. Another video na gusto kong panoorin ninyo, ang pangalan ni Yahweh ay may mga naka-encrypt na pictograph. Pag sinabing pictograph, may mga sinisimbolize. Yung sulat nila na Yod-Hey, Waw-Hey, Yod-Hey, Vav-Hey. Okay, yung mga design ng letra nila, nung unang panahon kasi, ang mga sulat nagsimula sa drawing ng picture. Nasusundan niyo ako? Para malaman kung anong ibig sabihin ng sulat. So, yung mga letra ng Hebreo nung unang panahon, isa sa mga unang languages kasi ang Hebrew language, ano? Ngayon, yung mga inscription nila, mga panulat nila, picture yan ng kung ano yung ibig sabihin noong letrang yon. Now, dito na-discover ng mga scholars ang ibig sabihin ng Yod-Hey, Waw-Hey, Yod-Hey, Vav-Hey, Yahweh. Okay? So, pakinggan nyo ito ng mabuti.
What is the name hidden under the English title Lord that appears nearly 7,000 times in the scripture? The Hebrew scriptures declare that his name is Yod-Heh-Vav-Heh. Throughout the Old Testament, the name of Yod-Heh-Vav-Heh declares that something is coming, something amazing to behold. The key that unlocks the mystery to the meaning of the name Yod-Heh-Vav-Heh is hidden in the very letters that are also in the original Hebrew, both pictures and numbers. Let's take a look at the 4 Hebrew pictographs under each of the 4 letters Yod-Heh-Vav-Heh. Yod is pictured as a hand. It is a hand that is accomplishing a mighty deed, a divine deed. He is pictured as a man lifting up his hands to heaven. He means to reveal, to behold, or to look. Vav is pictured as an iron nail. He, as we've already learned, means to reveal or behold. Let's simply assemble the pictures and see what they reveal. Yod, hand, he, behold. Vav, iron nail, he, behold. The clearest pictorial translation of Yod-Heh-Vav-Heh, the sacred name of God, is simply this: behold the hand, behold the nail. The prophetic puzzle, purposefully hidden in the name that Yod-Heh-Vav-Heh revealed, is solved when we see Yeshua HaMashiach lifted up on a cross with outstretched hands secured by an iron nail. Now you can marvel as you meditate on the name of Yod-Heh-Vav-Heh. Po. So, klarong-klaro yung mga letra ng pangalan ng Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Waw-Heh, yung mga letra nila ay drawing ng magaganap kay Jesus. Grabe, ano? So, lingid sa kaalaman ng lahat na kahit noong una pa lang pala, bago pa nagpakilala si Yahweh kay Adan, kay Abraham, kay Moises, nakaguhit na pala talaga sa pangalan ni Yahweh ng Tetragrammaton ang pangalan ni Jesus at ang magiging kasaysayan nito sa kanyang sakripisyo para sa ikaliligtas ng mga sasampalataya sa kanya. No? Kaya kung pag-aaralan mo lang talaga ang Biblia, malalaman mo na si Jesus lang talaga ito. Nung pinanganak si Jesus, siya talaga yun. He is the Old Testament revelation and manifestation of Yahweh. Amen po ba? Okay. Now, okay. Yan. Okay. So, all right. So, Yahweh, yung Tetragrammaton, Yahuwah, Yehoshua, Yeshua, ito yung mga transliterations. Over time, nagpapalit-palit ng mga letra at yun din yung ibig sabihin, Jesus, pero siya daw pala talaga si Yahweh. Amen po ba? Klaro sa inyo? Kaya si Jesus, bagamat hiwalay na sa katauhan, hiwalay siya sa katauhan ng Amang Diyos na si Yahweh, pagkat siya din yung pangalan ni Yahweh sa Old Testament, iisa ang kanilang pangalan at iisa sila sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni Jesus, I and my Father are one. Ang interpretasyon ng mga ibang Kristiyano, dahil sinabi daw ni Jesus na I and my Father are one, si Jesus yung Ama, siya na rin yung anak. Okay? Okay lang yon. Kaya lang, medyo hindi tamang explanation yon. Kasi may mga verses sa Bible na nagpapakita na ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay hiwa-hiwalay. Hindi sila iisang component. Separate, a distinct individuality ang meron sa kanila. Pero iisa sila in nature. Kaya nga nung baptism, no, sabi ni Jesus, baptize them in the name. Hindi sinabing in the names. Iisa lang ang pangalan nilang tatlo. Nagpapalit-palit lang. Nung dumating si Jesus, yung pangalan nilang tatlo ay Jesus na. Nasusundan natin? Yes, ito na po yan. So, kaya pala, ang lakas ng loob ni Jesus magbanggit ng I am. Everybody say I am. Alam niyo yun? The 7 I am statements of Jesus. Ito very popular ito sa mga simbahan. Yung binanggit ni Jesus ang I am, napaka hiwaga nito na siya ito, no? Alam natin
sa pinag-aralan natin, ang I am ay si Yahweh. Pero siya, 7 beses niya itong binanggit. Actually, 8 pa nga eh. So, ang unang sabi dyan, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way and the truth and the life. I am the true vine. Kita mo yan? Lahat ito nasa book of John. No? Itong I am na to, pag hindi bumabanggit ng I am ang mga Hebreyo kasi yun ay blasphemy against God. Against the 10 Commandments kasi thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. No? Pero bakit itong taong ito, ang lakas niyang magsalita ng I am na siya daw ang bread of life. Siya daw ang light of the world. Grabe siya. Ano ka ba? God ka ba? I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. Grabe. Na mga tao noong unang panahon pa naman, doubt sila sa resurrection of the dead. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Itong mga mahiwagang mensaheng ito, only God can say these words. But how come a person like this man, anak lang ito ng karpintero, at hindi siya mayaman? Hindi nga siya nag-aral. Hindi siya graduate ng college, nay. Si Jesus, wala siyang pinag-aralan. Karpintero lang din siya. Anak lang din siya ng karpintero. Insignificant individual. Kiklaim niya to, kaya maraming hindi naniwala sa kanya. Kasi ang buong asa ng mga Hudyo noong unang panahon, magiging anak ng hari. Magiging royal blood. Ay, ito hindi to royal blood. Alam niyo ba, 7 yan, ano? May pang-8. Ano yung pang-8? Pakibasa? Ito na. Babatuhin na siya rito. Wala pa 50 anyo, sabi ng mga Hudyo sa kanya. Sasabihin mo na nauna ka pa kay Abraham? Ganun katindi. Because of this blasphemy, he quoted I am several times. Jesus was destined to die on the cross. Kaya sino ang nagpapako kay Jesus Christ sa krus? Mga Romano ba o mga Hudyo? Marunong na kayo, Ipako sa krus! Ipako sa krus! Mga Hudyo nagsabi noon. Kita mo itong John, Book of John, mas maraming malalalim ang mga binabanggit dito kumpara sa Matthew, Mark, and Luke. Okay? Later, tuturo natin yan. Bakit ganun? Okay? Maganda ba? May natututunan ba tayo? So, yan po yan. Ang tanong dito, bakit never binanggit ni Jesus ang pangalan ng Ama sa buong New Testament? Bakit, bagamat sa kanyang prayer sa Ama, sa John chapter 17 verse 6, anong sabi dyan? Anong sabi? Inihayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Saan ang pangalang inihayag niya? Wala naman siyang binabanggit, pangalan ng Diyos. Wala. Wala siyang sinasabi, ito ang pangalan ng Ama. Wala siyang sinasabi. Indirectly, sinasabi niya lang, I am the good shepherd, I am the true vine, I am the way, the truth, and the life. So why did Jesus never mention his Father's name? Because Jesus is now the name. Ganun katindi po yun. Yes, thank you. So, sabi sa Acts chapter 4 verse 12, pakibasa po, ready, go. Verse 11 muna. For you have his commandment, it says, as long as you pay Yun ba yung cornerstone? Ito ay pundasyon ng isang building nung unang panahon. Hanggang ngayon, ginagamit yan sa mga building. Ayan ang itsura, sa corner siya nakalagay. Doon nakakapit ang mga pader sa batong ito. Pag walang cornerstone ang isang building, madali itong bumigay. So, ang matibay na pundasyon ng isang bahay na itatayo ay merong cornerstone. Ito yung cornerstone na yon. Okay, pakibasa sa
Ayan ang cornerstone naman ng mga building ng modernong panahon ito sa atin, no? Kaya matatag ang mga building. Tingnan natin anong sabi sa verse 12, pakibasa ulit. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos dito sa lupa maliban sa pangalan ni Jesus na ikaliligtas natin. So siya talaga yung pangalan na yon. Ha? Now, may isa pang verse dyan, sa Philippians chapter 2 verse 11, ako nababasa nito, Philippians chapter 2 verse 5 to 11, mahaba ito eh. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ito daw yung attitude ni Jesus Christ noon pa bago pa siya magkatawan tao. Ibig sabihin, nandoon na talaga siya. Verse 6, though He was God. Pag may nagtanong sa inyo, mayroon ka bang may papakita sa aking bersikulo sa Biblia na direktang nagsasabi na siya ay Diyos? Ayan verse 6. Everybody say, though He was God. Though He was God. Ito, Diyos siya talaga. Though He was God, He did not think of equality with God, yung kapantayin niya ang Diyos, as something to cling to. Hindi niya, okay lang, magpakababa na lang ako. Okay? Kasi magkakatawan tao siya. Anong sabi diyan? Instead, He gave up His divine privileges. The word divine, yung divinity, it only applies to a deity. Everybody say deity. Pag sinabing deity, Diyos. No? God. Divine. Privileges. Bilang Diyos, meron siya mga privileges. Ano yung privilege ng Diyos? Honor, glory, power, majesty, wisdom, strength. Lahat ng binabanggit natin mga gano'n. Only God has all of those. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Ang tao, wala lahat noon. Masakitin ang tao, mainitin ang ulo ng tao, mahina, gutumin. Kaya si Jesus Christ nagutom. Si Jesus Christ napagod. Ayan. No? He took yung divine privilege niya. Ibig sabihin, God na God talaga siya. Isinatabi niya. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Everybody say form. So when we say form, yung katawang tao ni Jesus Christ, yung pagiging tao niya, forma lang pala ito sa physical. Pero yung inward being, yung real nature ni Jesus, Diyos. Kung hindi gayon, may tao bang makakalakad sa tubig, sa dagat? May tao bang uutusan ang bagyo? Peace be still, tapos instant hihinto ang bagyo? May tao bang kayang bumuhay ng patay? Inborn blind, biglang makakakita. Mga pilay, wala, siya lang. Amen? Verse 9, therefore God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name. Ito na naman. Everybody say the name. The name above all other names. Ito na, nabanggit na yung names with S. Anong ibig sabihin na yon ng names? Nung una, akala ko, tao lang mga pangalan ng mga tao. Hindi. Hindi natin pwedeng ipantay ang pangalan ni Jesus o ikumpara ang pangalan ni Jesus sa pangalan ng tao. Kahit hari pa siya. Kahit si David, si Solomon pa siya. Hindi pangalan ng tao ang tinutukoy dito. Na angat ang pangalang Jesus sa all other names. Ang all other names na tinutukoy dito ay lahat ng pangalan ni Yahweh sa Old Testament. Mas angat ang pangalan daw ni Jesus. Klaro ba? Yan. Kaya topic natin, the name of God. Verse 10. Pakibasa, kayo naman bumasa nito. Ready, go. The name Jesus. Every knee in heaven and
And Jesus Christ is and The name of Jesus, every knee, bawat tuhod, may sinabi sa baba, every tongue, every knee, every tongue will confess. Ito ay mga form of worship. Kung hindi God, si Jesus, bakit ka luluhod? Ba't siya niluluhuran? Bakit magsasalita ng bawat tongue ng ganito? At sinong tinutukoy dito? May exception ba rito? Wala. Sabi mo sa iyong katabi, wala. Ang sabi diyan, in heaven. Sino ba mga nasa heaven? Lahat ng santo nasa heaven. Lahat ng angels nasa heaven. Sino pa ang nasa heaven? Sino pa? God the Father nasa heaven. Holy Spirit nasa heaven. Every knee, pati yung knee ni God the Father, pati yung knee ng Holy Spirit will bow kay Jesus. Every knee in heaven. Now, anong kasunod? On earth. Lahat ng nandito, pati yung mga insekto na may tuhod, no? Luluhod yan kay Jesus. Kahit nga yung walang mga tuhod, kung hindi kayo magpupuri, yung mga bato, no? Mga puno, ay magpupuri sa Panginoon. Yun yung sinabi ni Jesus, di ba? Ganun yun, on earth and under the earth. Anong tinutukoy? Sinong under the earth? Hindi po. On earth, kasama sa earth yun. Ang under the earth, sino? Mga patay. Pati lahat ng mga patay kay Jesus Christ magpapasakop. Nasusundan natin? That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kung gusto mong maluwalhati ang Ama, ang luwalhatiin mo at purihin, sambahin ay si Jesus. Amen po ba? Nasusundan natin yan. Now sa Philippians po, sa Juan 14:8 hanggang 9, nag-request ang isang disipulo na ang pangalan ay si Felipe. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Felipe o si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. No? Kaya si Jesus lang talaga ang kailangan mo. Bakit sinabing ganon? Ayon kay Pablo, sa Colosas 1 hanggang 15, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created. Grabe oh. Meron bang hindi Diyos na nandoon na bago pa create ang earth? Diyos lang ang nandoon. Pati ang angels created yun eh. So, He existed before anything. Everybody say anything. anything. He existed before the angels were made. He existed before time was made. Yan ang ibig sabihin yan. And is supreme. Everybody say supreme. Supreme. Pinakamataas sa lahat. Supreme over all creation. Grabe talaga. Yan si Jesus. Amen? He is the visible image of the invisible God. Ano pang sabi sa Colossians 2:9? Pakibasa, ready, begin. O, kita mo, Diyos na Diyos. In Christ lives all the fullness of God. Ang buong being ng Diyos ay nasa katawang lupa ni Kristo. Kaya pala siya very, powerful. Ano? Tapos sasabihin natin, hindi Diyos si Kristo. Tapos kung magsalita tayo,
banggitin natin ang pangalan ni Jesus sa ating mga pananalita. Sus. Pwede ba natin tanggalin yon? Yung sus. Jesus Mariusep. Tanggalin natin yon. Ha? Mariusep na lang. Tanggalin natin yung pangalan. Delikado yan. You do not take the name of God in vain. Huwag natin gamitin sa pagmumura ang pangalan ng Diyos. Amen? Alright. Now, ang tanong ko dito, now ngayon ay magto-2,000, hindi, tapos na, 2,000 years na mula nang kay Mary. 2,000 years na. Sino sa inyong umaasa na darating si Jesus? Yes. Pagdating ni Jesus at the second coming of Jesus, may bagong ipapakilalang pangalan, pero kilala na natin. Dahil nababasa sa Bible eh. Hindi na Jesus ang magiging pangalan na ipapakilala niya. King of Kings and Lord of Lords na. Amen? Sa second coming. Pakibasa Revelation 19:16. Ready, go. And he has King of Kings. Yun. May bagong ipakikilala na 2,000 years ha. So taon na lang. Ano? Kaya mag-ready na kayo. Baka anytime darating ang Panginoon, di natin sigurado, di natin alam. O baka ang Antichrist dumating na lang o bigla na lang magkagulo, whatever. Basta ready tayo. Sabi mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Sa mga susunod na kaganapan ng mundo. Ayan. Maging ready lang tayo. Amen? Kilalanin natin ang Diyos natin. Amen? At ang Diyos natin, nakilala natin si Jesus lang. Amen? Yes. Now, after this, pagkatapos nito, ito ay second coming. After ng second coming, saan tayo pupunta? Millennial reign of Christ, 1,000 years na maghahari ang King of Kings and Lord of Lords sa kanyang kingdom at lahat ng mga mararapture doon titira sa lugar na ito. Ito din yung earth na to na babaguhin at ang King of Kings, Lord of Lords na ito maghahari 1,000 years. Lahat ng mararapture hindi na mamamatay. Mabubuhay doon. Na parang earthly life pa rin, ganito pa rin, nung tinuro ko sa inyo. Meron pa rin school, may government, meron mga work, ganito. Kaya lang, wala ng death. Wala ng pagkakasakit. Amen po ba? Ito yung 1,000 years millennial reign of Christ. Wala ng presidente, wala ng ibang hari. Ang magiging hari na lang ay si Jesus Christ. Wala ng kontra-kontra, wala ng kaaway, wala ng masama, puro mabuti na lang. Gusto niyo ba yon? 1,000 years. Sino gusto mabuhay ng 1,000 years? Ako. At hindi, after 1,000 years, mamamatay ka? Mamamatay after 1,000 years? Hindi na. Ang mga na-raptured individual ay hindi na mamamatay. Ililipat na sila sa buhay na walang hanggan. Itong panahon na ito, magpapakilala na naman ng bagong pangalan ang Diyos. Hindi na King of Kings. Alam niyo kung anong pangalan? Pakibasa. Unknown name. Pakibasa Revelations 19:12. Ready, go. He has a name written on him that no one knows but he himself. Hindi pa ni-reveal. Nako, exciting to. Gusto ko makilala ano bang pangalan niya. Okay? Now, kailan ipapakita yan? Pangalan na yan. Alam niyo kung kailan? After the millennial reign of Christ. Pakibasa Revelations 22 verse 4. They will see his face, and his name will be on their foreheads. Nakalagay na rito. At makikita mo ng mukhaan ang Diyos. Ako, hiwagang-hiwaga ako sa 3-in-1 eh. Yung iisa ka lang na Diyos, pero tatlo kayo. No? His face dito, pero tatlo ang tinutukoy dito. No? Now, ang pangalan niya ilalagay dito. Gusto kong matatakan. Sino sa inyong gustong matatakan ang pangalan ng Diyos dito sa mga? Gusto ko yun. Amen. Unknown name. Sabi dyan. No? Tapos makikita natin siya ng mukhaan at yung pangalan niya ay palalagay sa ating noo. Gusto natin yan. Now, alam niyo mga kapatid, i-ready natin ang ating buhay sa Panginoon.
Konting panahon lang ang paglilingkod natin, konting pagtitiis lang. Yeah. No? Kaya Nay, itong bahay ko dito, ginawa ko na itong parang church na talaga to. O church na talaga to. Kasi saglit lang to eh. Iiwanan natin to. No? Hindi itong permanenteng buhay natin. No? Maghirap man tayo dito, maging faithful na lang tayo kay Lord kasi kahit naman masagana ka, marami kang pera, mayaman ka, no, masaya ka sa buhay, mamamatay ka din, iwanan mo rin lahat ito. No? Kung malungkot ka, may sakit ka, may problema ka, iiwanan mo din lahat ng yan. Ano lang yung legacy na madadala mo? Yung mga taon at araw na ipinaglingkod mo sa Panginoon. Amen? Kaya tayo naglilingkod dito sa Panginoon. So makikita natin dito na pangalan lang ni Jesus. That is the only name. Huwag daw nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Do not misuse the name of the Lord your God. Amen po ba? Mga bibig na palamura si Satanas daw ang hininga. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Pero prayerful ang mga yan. No? Huwag nating pagbukalin sa bibig natin ang mga masasamang salita, ang mga expression na tanggalin natin yung salitang my God, tanggalin natin yung salitang sus, tanggalin natin yung salitang sus Mariusep, tanggalin natin yung mga salitang may kinalaman sa Diyos, no? Tapos sabay may mura. Alam niyo ba yung galit na galit ng Diyos dyan sa pagmumura, no? Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito ang nagpaparumi sa tao. Mark chapter 7 verse 15 to 16. Ayan, kung murahin yung bata, kaya ang bata magaling magmura eh. Mateo 12, 20, 36, ang sabi diyan, tandaan ninyo, sa araw na paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Ayan. Makibasa, Mateo 5:22. Everybody begin. At sino ang magsabi sa kanya, tuloy ka, ay nagmahasin na makapasahan sa ikoy ng impyerno. Takot na takot yung bangkitin yung word na yan. Ha? Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Tanggalin natin yung mga salitang yan. Amen? Alright. Amen ba? Are we learning so far? Yes. So, what's the significance of Jesus' name? So, yung topic natin ngayon, the name of God. So, lumabas na si Jesus yung pangalan ng Diyos. At pinakita natin kung bakit. Ano bang significance? Number 1, mabilis lang to. Joy unspeakable fills us through His presence. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, nagkakaroon ka ng bagong outlook sa buhay. Nagkakaroon ka ng unspeakable joy. Iba yung happiness, gladness of heart, kaysa joy. Only Jesus can give true joy sa puso ng isang tao kahit siya'y dumaranas ng mabigat na karamdaman. Kahit siya'y dumaranas ng kahirapan. Everybody say joy unspeakable. Joy unspeakable. Yun bang hindi ko masabi, basta't masayang-masaya lang ako sa puso ko. No? How I wish na pagdating ng time na kukunin ako ng Lord, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong umiyak sa pagpanaw ko. Rejoice. No? Sapagkat tapos na, magpapahinga na ako, makikita ko na si Lord. Kayo, marami pa kayong dadatnan. Yung masabi ba natin yung gano'n? Yung masaya ka. Amen po ba? Next, pakibasa. Ready, go. Through the death of Jesus, magkakaroon tayo ng eternal life. Sa pamamagitan ng kanyang death and resurrection. Ito ang significance ni Jesus kung bakit siya nagpunta sa atin dito. Salvation offered freely to us who believe in Him. Who believe in Jesus? Taas ang kamay. Offered freely, libre. Grabe, ano? Walang bayad.
Ganun katindi ang Diyos. Tayo, matindi ang kabayaran sa atin. Kamatayan, pagpunta sa hell. Pero He offered the salvation freely. Kaya nga, anong magagawa natin? I-offer na lang natin ang ating sarili sa Panginoon ng buong buo. Amen? Unahin natin siya. Sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. Amen po ba? Unconditional love and assurance despite our flaws. Alam niyo po ba, mas pag naging Kristiyano ka, hindi pa rin tayo perfect. Meron tayong mga flaws. May mga ah, bad times tayo na masama ang mood natin, hindi maganda pakiramdam natin, irritable tayo, mainit ang ulo natin, no? Mahina ang ano natin. Lahat ng ito may mga flaws tayo. Pero yung unconditional love ng Panginoon at assurance na binibigay niya sa atin, sige lang nak, nagkakamali ka, nagkakasala ka pa rin, pero okay lang yan. Mahal kita, anak kita eh. No? Gusto niyo ba yung ganon? Amen. Ganun kaganda ang in-offer ni Jesus Christ sa atin. Lastly, everybody say strength. Ready, go. Ang life na ito, punong-puno ng challenges. We will never know kung sino sa atin ang atikin sa puso, sino sa atin ang magkakaroon ng hypertension, at sino sa atin ang mamamatay ng walang sakit, tatanda ng matandang-matanda na walang sakit, sino sa atin ang mamamatay ng maaga dahil na aksidente, or what. We will never know. Amen? This life's journey, hindi natin masasabi. Ang pinakamahalaga, sulitin natin ang bawat saglit ng ating buhay sapagkat meron tayong strength. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Jesus Christ is our strength. He provides strength for our life's challenges. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Kaya natin yan. Amen? Unahin mo lang si Lord. Unahin mo lang si Lord, maging tapat ka lang kay Lord. Amen? Dahil siya ay naging tapat sa atin. Amen? Nakuha natin yon, yung name, anong significance ng name ni Jesus Christ sa atin? Pakibasa. Ready, go. Eternal life through His death and resurrection. Salvation offered freely to us who believe in Him. Unconditional love, assurance despite our flaws. Strength provided for our life's challenges. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Tapos na po tayo. I'm pretty sure lahat kayo dito na nandito ay tumanggap na sa Panginoon. Ang gusto kong gawin lang natin ay magpatuloy kayo na kilalanin ang Panginoon. Make everything in your life secondary. Can you do that? Make the Lord your priority. Seek first God's kingdom because after all, we will go there in His kingdom. And everything in our life, everything in us will be left behind. Talents, experiences, skills, money, ipon sa bangko, lahat ng yan. Mga plano natin sa future, sa family, sa buhay, iiwan natin yan. No? Lahat ng mga mayayaman, naalala ko nabasa ko yung kwento ni, yung namatay yung may-ari ng Google, Steve Jobs. Google ba yon? Hindi pala. Si Steve Apple. Sabi niya, sa sobrang yaman niya, sa dami niyang achievements, sa dami niyang taong natulungan, alam niyo, sabi niya, pag mamamatay ka na pala, hindi mo na ma-enjoy yung lahat ng yun. No? Makikita mo daw na parang wala kang nagawa. Na ang lahat ng na-achieve mo ay walang silbi. Alam niyo mga kapatid, isang bagay lang ang magdadala sa atin na nakangiti tayo pagpunta natin sa Panginoon, ay tayo ay patuloy na naglingkod sa Panginoon no matter what. Amen po ba? Gusto ko lang kayong i-encourage doon. Ang pangalan ni Jesus ay very significant sa atin. Because of that, i-treasure natin ito. Amen po ba? Let's close in prayer. Father, we thank you for giving us the opportunity of knowing Jesus, your Son. Thank you, Lord, for giving us the wisdom, giving us the time
the privilege, Lord, of having this fellowship together to study your word. Maraming salamat, Panginoon, because binigyan mo kami ng strength and energy upang makilala ka namin. At sa buhay namin ito, Panginoon, ay treasure ka namin at unahin ka namin. Make ourselves available for you. Make ourselves even sacrifice for you, Father, sapagkat you have sacrificed so much your most precious Son ay ibinigay mo sa amin. Kami, Panginoon, ano naman kaya maialay namin sa iyo for your honor and glory. God, we thank you, Lord God, for everything. We cannot surpass and we cannot encompass everything and anything you've done for us. We can only say thank you, thank you, thank you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na pinagkaloob mo sa amin, sa buhay at lakas na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong little by little provisions. Bagamat mahirap ang aming panahon, ang aming bansa, konti lang ang aming kinikita, subalit nagpapasalamat kami because we have food in our table. We have everything, Lord, because we have you, God. And Lord, that's what matters. Sa araw na to, silyuhan mo, Panginoon, ang mga natutunan namin at hayaan mo, Panginoon, na may share namin ito sa mga tao. Help us to continue to invite more people to listen to you at gamitin mo, Panginoon, ang online link na ito na mapakinggan ng mga tao ang iyong salita upang sila man din ay makakilala sa iyo. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kung sino man sa inyo na nanonood ngayon ang hindi pa lubusang kilala si Jesus o hindi pa sinusurrender ang iyong buhay sa Panginoon, ito na pagkakataon. Matapos mo mapanood ito ng buong buo, mahaba man ang oras na napanood mo ito, meron siyang reason kung bakit mo ito napanood. Okay? Come to Jesus, surrender your life, forsake your sins, and say Jesus is Lord, and follow Him. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We will close this fellowship today with your blessing. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at paki-send nyo ang link sa iba kung gusto nyo silang sharean nitong ating wisdom teaching at mga naintindihan nyo, i-share nyo po ito sa kanila. Okay? Maraming salamat. Thank you sa lahat ng nagsishare nito ng link. God bless you all. Amen.